Tara, Fatsmates, dalhin mo ako ron. At sa wakas, narating din namin ang isla ng Coron, Palawan. Kilala ang Coron dahil sa magagandang rock formation, malinaw na tubig, at mga Japanese shipwrecks na ginagawang diving spots. Susubukan ko pagkasyahin sa videong ito ang lahat ng ginawa namin sa Coron, saan masarap kumain, kung paano ka makakatipid, at mga tips para sa mga first-timers na katulad namin. So isisingit ko na din ang video ng napakagandang tanawin at kapaligiran ng Coron para mainggit ka. So we flew from Manila to Coron via Cebu Pacific, but other airlines such as PAL and AirSwift also offers Manila to Coron and vice versa flights. So we spent 4 days and 3 nights in this majestic municipality. Day 1, dumating na kami sa Coron Airport ng around 9 a.m. and we traveled for around 30 to 40 minutes via van papunta sa bayan ng Coron. And off we go for the Coron Town Tour. So, hindi na kami nag-book sa travel and tours nito, but instead, nag-rent na lang kami ng motorcycle worth 400 pesos. At ito na nga yung mga pinuntahan namin. Coron Souvenir Shop, pwede na kayo bumili ng pampasalubong agad-agad. Meron ding t-shirts, bags, ref magnets, at kung ano-ano pang pwedeng ipasalubong. Next is San Agustin Church. Siyempre, pray tayo kay Lord to keep us safe at magkaroon man lang ng dagdag points sa langit. Then, Luwalhati Park, para dito sa I Am Coron na picture-picture. At ang pinaka-highlight nung araw namin na to ay yung Makinit Hot Spring. It is a saltwater hot spring na 20 to 30 minutes away from the town proper. Medyo bumpy lang yung daan, pero kinaya naman. Pagdating mo dito, bayad ka lang ng entrance fee na 300 pesos per person. So, pwede din kayo mag-rent ng cottage or mga kubo kung madami kayo at gusto nyong mag-cottage or kubo. Or pwede rin namang hindi. Gumaya kayo sa amin, nilapag lang namin yung gamit namin dito sa mga gilid. So, inikot muna namin yung resort at nagpicture sa mga spots na magaganda. Tapos, nagbabad na kami sa hot spring. Ang temperature ng tubig dito daw ay umaabot ng around 38 to 40 degrees Celsius. So, tanggal lahat ng sakit ng kasukasuhan mo. Nga pala, hindi na kami umakyat sa Mount Tapias kasi baka murahin ako ng tuhod ko. Pero, kasama dapat ang Mount Tapias sa Coron Town Tour. Tapos, bumalik na kami ng hotel, naligo, nagpahinga ng konti, tapos kumain. So, we ate at Santino's Grill and tried their famous baby back ribs. Girl, ang laki, ang dami, at ang sarap. Ubus na ubus ko yan. Best if magpapareserve ka na ng table bago kayo pumunta. Nasaktuhan lang namin na may available nung nag-walk-in kami. Kung gusto nyong malaman kung saang hotel kami nagstay, ang name po nila is King Michael Hotel. Kasama po siya dun sa package na kinuha namin. This is a low-cost hotel, nothing fancy. Para sa mga laging nanonood ng videos namin, alam nyo na hindi kami gumagastos ng malaki para sa accommodation namin. Saktong may matulugan, mapagliguan, tsaka maiwanan ng gamit lang, ay okay na kami. We book our tours with JY Travel and Tours and included na ang hotel at van transfer dun sa nabook namin. Alright, on our second day, nag-Coron Tour A kami. First stop, Kayangan Lake.
O, pak, unang stop, may akyatan agad na naganap. So, napalaban agad yung tuhod ko, besh. Pero, sulit na sulit syempre dahil unang-una, dito ka makakapagpa-picture nung katulad ng mga famous picture na lagi mong nakikita pag kino-commercial yung Coron Palawan. Ito yun, no? At syempre, crystal clear ang tubig dito. Mayroon ring mga underwater rock formations and caves na pwede mong ma-enjoy kung marunong kang mag-free dive. Pero kami, eto lang, pa-swim-swim, snorkeling lang dahil hindi po ako lumulubog sa tubig. So, after 1 hour, balik na sa bangka para pumunta sa susunod na spot. So, included din sa Tour A yung CYC Beach, Sunset Beach, Queen Reef at Secret Lagoon. Gusto ko lang munang i-shout out yung tour guide namin sa araw na to, si Papa Bear, na kwelang-kwela, mabait at talaga namang maalaga sa mga guest niya. Kung pipilit pa po yung awang iyan sa yung habang ko, kasi kita ko na naman yung montage. Hi ma'am, sir ma'am. Green Lagoon and Coral Garden. Yes. Green Lagoon is going right there. Oh, okay. Opo, it's going to low tide kaya dapat magkayak muna kaya baka Okay. paglabasan yung mga bato hindi kayo makapasok. After the kayaking, if you want 1 hour, no problem. And then another 30 minutes for snorkeling. Alright? Ang pinaka-favorite namin sa lahat sa tour na to ay yung Green Lagoon, kung saan sobrang linaw din ng tubig at ang gaganda ng rock formation. So nagkayak kami dito, nakaka-relax yung paligid kasi tahimik. Dito ka din pwedeng magmuni-muni at mag-isip kung totoo bang palaka ka nung last life mo. Charot. So syempre, nagpa-pick kami ulit ng marami dito. Mahal ano ka lang, paddle ka lang. Ayusin mo mag-paddle, yung para kang binibidyohan. May pag-bend pa ng katawan. Katay naman. Si Moana yarn. The light of the sky meet the sea. It calls me. Sa tabi ng Green Lagoon, doon naman yung Las Isla de Coral o yung napakagandang Coral Reef Garden. So, dito na naging sulit yung pagbili namin ng goggles. Hinila kami ni Papa Bear, yung tour guide namin, paikot sa mga coral reef. So, hindi na kami napagod na lumangoy. At talaga namang makapigil hininga ang ganda ng mga corals at isda sa ilalim ng dagat na to.
18 minutes. 18 minutes. Grabe, nakaapat na ihi ako. Gusto ko sabihin sa kanila, uy, huwag kayong uminom ng tubig. So by 5 PM, nakabalik na kami sa hotel. Naligo at nagpahinga lang ulit ng konti. Tapos lumamon na naman. And day 3 na. So nag-Coron Tour B naman tayo. So ang mga included dito ay Barracuda Lake, Twin Lagoon, Reef Garden, and Smith Beach. Dito kami kumain ng lunch. By the way, yung mga tours sa Coron, included na lagi yung lunch. Skeleton Wreck na tinanaw lang namin kasi hindi naman kami marunong mag-free dive at hindi ako lumulubog. Ulit-ulit, chat. Yung Barracuda Lake, halos kamukha siya ng Kayangan Lake. Pero syempre, may sarili din siyang angking ganda at mas maiksi po ang aakyatin o lalakarin mo sa lake na to. Tinawag to na Barracuda Lake kasi may mga barracuda fish na nakatira sa ilalim nito. So, meron ulit mga underwater rock formation dito, and this time, sinubukan naming lumubog para makakuha ng magandang video. At kahit hirap na hirap akong palubugin ng sarili ko ay nagtagumpay ako. So kahit papano lumubog naman, pero ayoko na lang mag-talk para sa jowa kong lutang ay lumulutang. So okay din ang Reef Garden na napuntahan namin. Nakita pa namin si Nemo. So, we found Nemo! Nakakapanghinayang lang na merong mga parte dito sa Reef Garden na to na may durog na mga corals. Hindi namin alam anong nangyari doon, pero sad pa rin kasi ilang daang taon na naman yung aabutin para ma-repair ni Mother Nature yung nasirang corals na yun. At ang huli ay ang Twin Lagoon. Bisaya ako, girl. Sorry. So, pumunta namin ng Twin Lagoon and dito nasukat kung gaano kalaki ang tiyan ko. Yes, you heard it right. Kapag malaki ang tiyan mo, kabahan ka na. Charot. Kasi, para makapasok ka dun sa lagoon, kailangan mong humiga sa kayak para hindi ka mauntog dun sa rock formation na nakaharang. Nakalagpas ako at hindi sumayad ang tiyan ko sa bato. Napatunayan kong hindi totoo na malaki ang tiyan ko. May abs yan, girl. So, maganda din dito. Relaxing. Pwede ka rin mag-swimming. Pero mag-pray ka na lang na sana hindi ka masagasaan ng mga kayak sa lagoon. By 5 PM, nakabalik na ulit kami ng hotel. Day 4, flight na namin pauwi ng 1 PM. So, wala nang ganap sa araw na to. After breakfast, bumalik na kami sa hotel para mag-ready bago sunduin ng van na maghahatid sa amin sa airport. So, bye-bye na, Fatsmates. Salamat ulit sa panonood. And watch out, Fatsmates! On our next video, magbibigay kami ng ilang mahalagang tips o paalala para sa successful na gala nyo sa Palawan.